Halika dito, may meeting tayo ngayong araw na to ha. Tungkol sa flood control project ng gobyerno. Ayan. Magsabi na kayo ng katotohanan. Pawang katotohanan ha. Naka-out kayong lahat. Nag-out kayong lahat, kaya magsabi kayo ng pawang katotohanan. Ayan, kayo mga city engineer. Halika rito, mga city engineer dyan, halika kayo. Dapat panagutan nyo to. Ayan. Dahil sa anomalyang pinaggagawa nyo, ang daming kalukuhan, ang daming naghihirap na sambayan ng Pilipino na dapat ay nakikinabang sa proyekto ng flood control na yan dahil binabaha na lahat ng buong Pilipinas. Ikaw, bakit hindi ka sumasagot? Sinabi mo San Juan, mga project mo, Quezon City, Quezon, saan pa ba yung mga project mo? Anong sabi mo, 37 years old ka tapos ngayon hindi ka maimik-imik dito. Pagka Bulacan, hindi mo mabanggit-banggit yung mga project mo sa Bulacan dahil may 42 kang project sa Bulacan. Sabi kayo ng katotohanan, okay? Iko-contempt kita. Iyon, si city engineer, ba't hindi mapakali? Ayan, yung mga DPWH dyan. At saka yung mga, sino ba yung dyan, yung nagkakasino? Hindi ikaw. Sino nagkakasino sa inyo? Milyon-milyones ang inuubos nyo sa pagkakasino. Tapos, ghost project pala yung proyektong pinasok nyo. Ayan guys. Ayan, kaya sa mga korap dyan, ayun, dapat tukhangin kayo. Hindi lang yung mga adik ang tinutukhang. Mas matindi pa yung ginawa nyong kalukuhan kaysa yung mga nag-aadik. Mga hinayupak kayo. Nakakainit kayo ng ulo kahit nandito tayo sa ibang bansa nag-aalaga ng baka. Ayan, nagpapakahirap kami dito. Samantalang kayo, sarap-sarap ng buhay nyo. Paupo-upo lang kayo. Naku po, yung pinaghihirapan ng taong bayan na tax, inuutang pa ng Pilipinas yung pera na yan para mabudgetan yung flood control project na yan. Para lahat ng sambayan ng Pilipino, lalo na particular sa mga binabaha dyan, ay makipakinabangan yung proyekto ng gobyerno yan. Pero anong ginawa nyo? Naku po, may mga ghost project pa kung hindi na-discovery ng Pangulo. Naku po, nasaan yung DPWH? Nasaan yung mga city engineer ko? Kung ano-ano pang sangay ng gobyerno dyan na dapat alam nyo ang nangyayari dyan sa mga ahensya nyo. Naku po, lalo na sa DPWH, nandyan ang korupsyon. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Ayan. Tingnan nyo, kaya kayo, ito aral lahat sa ating lahat, okay? Kaya ihanda nyo na yung mga sarili nyo dahil lahat kayo makukulong. Alam nyo ba yun? Ayan. Itong kuryente na to, ikaw. Ilang kumpanya pagmamayari mo? Siyam. Naku po, tingnan mo, taba-taba mo yung kasama mo, ang liit-liit oh. Yun siguro assistant mo dahil wala siyang pera. Ikaw nasa iyo lahat ng pera na kinurap mo sa gobyerno. Tahimik kayo lahat dahil napagalitan kayo. Magsabi na kayo ng totoo kung sinong kasabwat nyo sa DPWH para magkaalaman na at makulong yung dapat makulong. Magtapat na kayo. Bakit puro kayo tahimik? Ay, sino ang sa inyo? Sino ang in charge sa Bulacan? Sa DPWH yan, regional ano ba yan? Provincial Engineering District. Tama ba yung sinasabi ko? Yan, ating mga inhinyero dyan. Naku po, pinagkakatiwalaan kayo ng taong bayan, yung ating mga namumuno sa DPWH at saka sa mga ibang ahensya pa ng Pilipinas. Ayun, wala na pong mangyayari sa ating bansa kung lahat ng sangay ng gobyerno
ay ganito ang nangyayari guys. Puro korupsyon. Kung hindi pa na-discovery ng presidente na may mga ghost project sa flood control, hindi lang po siguro nung panahon ngayon ni BBM, siguro nung panahon pa ni Duterte ay mayroon ng mga ganyan, mga flood control na ghost project. Kaya dapat hanggang doon sa termino ni Duterte ungkatin para lahat mapanagot yung mga dapat mapanagot dahil lumubo na po ng lumubo yung utang kakusanan ng gobyerno, pero walang nangyayari sa ating bansa. Kaya kahit sino pong maging presidente ng bansang Pilipinas, kung ang mga nasa baba o nasa mga iba't ibang ahensya ay bulok ang sistema, nasa korupsyon, lahat na yan, ay naku po, wala talagang mangyayari sa bansang Pilipinas. Ayun guys, umahaba na yung ating kwento. Kinakausap ko lang ating mga baka, kaya yun. Huwag niyong seryosohin to, pero anyway, bahala na kayo. God bless, bye bye.